Yes, good afternoon mga ka-SPIT, mga ka-Power. So ngayon meron kaming ibibigay na lecture na naman sa inyo tungkol sa vertical clearance. Kasama natin ngayon si Sir Chris at si Ma'am Winnie. Si Sir Chris, makipaliwanag yung vertical clearance at si Ma'am Winnie, ano ba itong pagka na-damage ang bubong nyo, sumayad, claimable ba yan sa insurance? Sige, mauna ka, Sir Chris. Sir, actually po, ang vertical clearance po, ito po yung specified na limit po na binibigay po ng ating batas sa base sa mga sasakyan. Yes. Sa taas na sasakyan. So, ito po, for example, para ma-check nyo yung vertical clearance, check nyo po simula po sa tuktok ng bubong nyo hanggang doon sa baba, sa flooring. Yan. So, mapapansin nyo po, may makikita po kayo sa mga ilalim ng tulay, sa mga tunnels, may nakasulat po dyan, ilang metro, 4.6 meters. Yun po yung vertical clearance. Ibig sabihin, yun lang po yung allowable na height ng sasakyan nyo na pwedeng pumasok doon sa tulay or tunnel. Yan. Actually, Sir Chris, may nakikita tayo, di ba, sa mga mall or sa ilalim nga ng tulay, bago ka pumunta ron sa ilalim ng tulay, meron pong advance warning sign niya na harang. Pagka tumama ka ron, ibig sabihin, huwag nyo na pong ipilit. Yes, no? sir. May nakita ako sa visor. Parang tubo po yan eh. Nakita ko sa visor, pakita natin, umakyat yung, ewan ko, pahinante siguro, inangat yung harang. So, pakita natin sa screen, tingnan nyo. Okay? Yes, sir. So, yung ganun, sir, maaari po kasi doon nakalusot siya. So, kaya po merong ganong sign, no, meron po tayong vertical limit clearance, kasi maaari pong may dadaanan siyang tunnel or overpass. Gaya po na nangyari ito sa expressway, sir. Oo, diba, sa expressway. tumama rin po yung truck kasi ibig sabihin nun, lagpas po siya sa vertical clearance na allowable na dumaan doon sa highway. Yes. At isa pa po, mga ka-Power, importante rin po ang vertical clearance lalo na po sa mga indoor parking. For example po, dito po sa bandang north. Pag nakita nyo po, sa entrada pa lang ng indoor parking, meron na po silang ganyan. Ang ibig sabihin po kasi, yung ceiling po ng parking ay hanggang doon lamang. Pag pinilit nyo, sir, na ipasok, kasi kala nyo dahil nag-i-swing lang yun. Yung buong bubong nyo po ay sasayad na ho yan doon sa mall parking area. Yes, alam nyo mga ka-Power, ka-SP ha, tingnan nyo yung ginagawa na yan. Napakarami naming kliyenteng ganyan na aksidente. Pero syempre, kami bilang isang auto repair shop at mayroong driving school, ay nile-lecture namin sa inyo para hindi na rin po mangyari. Pangalawang tanong, Miss Winnie, paki-explain naman, claimable po ba yan sa insurance natin? Magandang tanong, sir. At ang sagot dyan, don't panic, it's organic. Dahil yan ay claimable. Yes. Unang-unang i-check Basta wag magpanik ha. Don't panic nga, sir. It's organic eh. Kasi bakit? Ganito yan. Tayo namin sa inyo. Unang-unang gagawin natin is i-check natin ang ating mga insurance policy. And hopefully, insured kayo. Tulad ng mga lagi naming paalala sa inyo. Yes. Pangalawa, pag chinek natin yung insurance policy natin, for sure naman kung comprehensive yan, meron yang own damage clause. Ano ba yung own damage clause? Ito laging, umaga dati kasi kapag hindi natin kinuha ng insurance natin, lagi tayong kabado, no? Kapag tayo yung nakadamage sa sasakyan natin. Pero kapag may insurance kayo, yun nga, papasok yung own damage clause, which is, kahit ang assured ang may kasalanan ng bangga o ng damage ng sasakyan, covered po yan. Tsaka may dadagdag pa ako, Miss Winnie. Yes, sir. For example, ito, pumasok siya sa isang garahe, no? Nasira nito yung pinaka sinayaran. Sagot din ba ng insurance yan? Yes, sir. Sagot din po yan ng insurance. Kaya yun nga, sir, ang lagi naming paalala sa ating mga ka-Power, no? Kumuha tayo ng insurance. At once na nangyari po sa atin yung ganitong claim, pumunta po kayo kung saan po kayo nagpa-insured. At kung sa amin kayo nakapag-insured, mas mabuti, no? Oh, syempre. Papakahirap kami rito mag-lecture, sa iba kayo kukuha. And kung hindi man po sa amin, basta po accredited ng aming shop, yes, pwede rin naman. Yes, sir, pwede nyo isubmit. Pero mas maganda kung sa atin. Yes, sir. Siyempre, sinasuggest namin sa amin para
once na nagkaroon tayo ng ganito, submit nyo lang Punta po lang. yung requirements, Oo. kami na po mag-a-assist sa inyo. Dahil kapag may Yan. insurance policy po kayo, yung repair cost ng sasakyan ninyo, insurance po ang may Yan. Yes, at syempre advantage doon, sir, agent na tayo rin yung may shop. Yan. So, So- hindi ka nakakabakabang maghanap, no? Kung sinong gagawa, di ba? Yes, sir. Dalhin mo lang yung sasakyan mo dito sa shop. Yan. Kami nang bahala. Kasi Okay. di ba, sir, na-experience ko dati yan. Oo. So, pag tawag ko sa agent ko, tulog. O, tulog. Kung saan ka kasi kumukuha. Di ba? Hindi kumbaga, hindi pa ako aware nun kasi yun ay free pa nung nakuha ko yung sasakyan. Yan. Yan. O bakit masama ba matulog ang agent? Baka magalit sa ating ibang ahente. Hindi, sir, tanghali eh. Tanghali. Tanghali. Tsaka siyempre, sir, babalikan pa ako Oo. kasi hanapan niya pa ako ng shop. Hindi. Kung saan ako dati. Joke lang ha sa mga kapwa namin ahente ha. Nagbibiro lang po kami. Pero ang seryoso po kami, sa amin po kayo kumuha ng insurance. Sige po, maraming salamat. Majesty Driving School. Dito ay tiyak ka na matututo. Majesty Driving School. Palagi kang safe sa kada biyahe. Mga dami na magturo ng disiplina. Maging responsable sa manibela.